Constitution. Nais kong maging malinaw tungkol sa aming prioridad. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Yan ang katotohanan na ating hinaharap. Ngunit ang hindi maaring mangyari ay maramdaman ng bawat Pilipino ang buong bigat nitong mga pangyayari na wala naman silang kinalaman. Isa lamang ang aming pamantayan. Agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, sa araw-araw na gastos ng pamilya, yan ang mga hakbang na aming inuuna. Para sa ating mga kababayan, ito po ang ginagawa ng inyong pamahalaan. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much to our President, Ferdinand R. Marcos Jr. That concludes our President's address. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Dali girl, mag-TikTok na ta. TikTok, kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw, uy? Dili ni sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Di imong mapati ang nagkadaiyang impormasyon o kalampuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya ron masulbad ang mga problema sa katawhan, labi na sa pagpanguma. Busa, aw hagas sa imong mga higala nga mag-TikTok na ta. Ania na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. Tech Talk. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. Tech Talk. Kini og uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natag. Uban kanamo matagal alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Tech Talk. Curious ka ba sa tanang butang? Gusto mo ba na mabunay? Imong kahibalo sa klase-klaseng kinaiyahan o panginabuhihan man, siyensya o teknolohiya. Dili ka na mo pasagdan sa pagkabot sa kalampusan. Kauban nato ang Radyo Pilipinas o DYDC. Maminaw na ta sa TikTok, TikTok, TikTok. Na ta mahinong danong programang TikTok, TikTok na ta. Maminaw na ta TikTok, sa TikTok, sa TikTok. Na ta para sa kalambuan. TikTok, TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Tech Talk. Yes, mayong hapon Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong hapon sa tanan nato nga mga kaigsunan nga nagpaminaw na ning ato nga programa, ang programang Tech Talk. Hatod kaninyo sa ining usang puwersa
sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod, o gingon man sa DYDC-FM diha sa Visayas State University sa Dakbayan sa Baybay. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa itong station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa itong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Mag-uban-uban kita mga higala, nining lain usab nga episode nining atong tulumanon, kuto ba alas 4 sa hapon, no? And kamusta? Kamusta mga higala, no? Ang inyong kahaponon hinaot ang tanan. Anaas sa maayong kahimtang, maayong panlawas, no? Nining adlaw nga Miyerkules, ika-25 sa buwan sa Marso, no? And para sa mga nakatutok nining atong programa, lain na usab nga mga mahinungdanong impormasyon ang inyong nga makutlo karon, and i-invite na ang inyong nga mga higala aron kitang tanan mga higala, no, makasabot og ato nga ma-invite, no, o ingon man masayran ang mga impormasyon nga ipadangat para sa karon nga hapon. So dili na kita maglangan, ato na nga pangamustahon sa pikas linya ang ato nga kauban para sa karon nga hapon. Mayong hapon diha kanimo live gikan sa Dakbayan sa Baybay, Micaela Gongora. Mikay, mayong hapon. Yes, Aljon, maayong hapon no. Og sa kinatibuk ang puwersa sa Radyo Pilipinas sugod ingon man sa ato mga suking tigpaminaw diha sa probinsya sa Southern Leyte, sa mga naabot no ning atong tulumanon ning atong pagsibya ingon man diri sa Dakbayan sa Baybay City, Leyte, no. Sa mga nagpaminaw nato mayong hapon, maayong hapon. Happy Wednesday mga higala. Og sa tanang nagpaminaw maparadyo man via 104.7 or Facebook Live gihapon ta mga higala ha sa DYD sa FM 104.7 FM o sa Radio Pilipinas sugod nga Facebook page. Oo, ingon man sa mga nagpaminaw nato sa internet radio. Sa pagkausap pa mayong hapon mga higala. Ubani mininyo ko to balas 4 dinhining atong tulumanon na Tech Talk, diin lagi lain na usab nga mahinungdanong impormasyon ug buhatan ang atong makauban karong adlaw, maghatod ganinyo sa mga impormasyon no, nga makatabang gayud or mga para sa kalambuan mga higala, no. So nining adlaw Miyerkules Marso 25 tuig 2026 atong makauban ang buhatan sa VSU kon Visayas State University TBI aron pagahisgutan ang ilang serbisyo. Aljon, no, ang ilang mga serbisyo nga gipadangat ngadto sa mga katawhan. So ato kanang hisgutan karong kahaponon og doon na mo mga pangutana mga higala kalabot ning atong topic karon na pwede ninyo ipadangat pinaagi sa atong i-comment diha sa atong Facebook Live or sa numerong 0963-544-9391. But before taana mo adto no sa atong pagkukabildo, ato sang i-welcome atong abi-abihon ang atong bisita karon Aljon karong kahaponon ang Head sa Knowledge Product and Commercialization Office sa VSU, oo, si Ma'am Julie B. M. Aguinaldo. Mayong hapon kanimo, ma'am. Mayong hapon sad, Ma'am Mikay and Sir Aljon, and mayong hapon sad sa tigpaminaw aning DYDC FM o sa Radyo Pilipinas sugod. Yes, oo, maadjong hapon. And dili nato dugayon pa no, ato nang sugdan ang atong discussion kalabot sa VSU TBI services aron taas-taas ang atong oras nga magahin nining mao nga topic. Okay, so siguro magsugod ta no sa kung unsa man di ay ning gitawag nato nga VSU TBI, unsa man ang pinaka tumong og tinguha nga pahigayon man kini nga mao nga nga unsa ba ni siya project ba ni siya, ma'am, dinhi sa VSU. Okay. Ang VSU TBI or VSU Technology Business Incubator usa ni siya ka pasilidad ug usa ka ecosystem nga ang tumong niini aron maghatag og nurturing environment aron ma-commercialize. Matag ma-commercialize mahimong negosyo ang atong mga teknolohiya nga na-develop diri sa VSU pinaagi sa research and development. O maingon man nga ang kalakip niini ang tumungpod ni VSU TBI ang pag-assist or pagtabang sa mga technology-based startups aron mas mutaas ang ilang tsansa nga magmalampuson sa pagnegosyo. So kibali murag kuan siya no kung sa simple nga kumbaga pinulungan. Oo, pinulungan mura ni siya kana bitong sa egg incubator, ma'am.
Oh, so ang itlog nga aduna nay tsansa nga mapusa. So kung ato lang siyang pasagdan sa gawas, so basig dili gyud siya mapusa. So ibutang siya sa usa ka incubator nga naghatag sa iya og sakto nga temperatura, pag-amuma og proteksyon hangtod sa mampusa na gyud siya, ang ready na siya sa gawas. So ing ana pod ang konsepto ni BSU-TBI. So naghatag siya og tabang or assistance sa atong mga startups aron mas mataas ang ilang tsansa nga magmalampuson sa pagpanegosyo. Yes, no, kay mao lagi usa man gyud na ma'am no sa kini bitawng challenge ang kining pag-sustain sa usa ka negosyo kay usahay ta no Filipinos we are kana bitawng murag ganahan ta nga magnegosyo, magsugod-sugod but ang kana bitang pag-sustain no kay daghan kaayo nga factors nga we need to consider and kung wala gyud ta igong kahibalo, kahanas, skills so mao na nga mapadong gajud sa kining kapurdoy no also yes what are the key services na gina-offer ma'am sa TBI? Okay, so si BSU-TBI adunay mga nagkalain-laing serbisyo nga gina-provide sa atong mga incubatees. Una diini ang kining provision of office space. So kung usa ka negosyante nga wala pa kay espasyo para sa himong opisina, so adunay mga espasyo didto sa atong TBI. By the way, ang BSU-TBI na atuod na sa tapad ni PNP VSU. So naara diha ang Space. ang space. So pwede siya mahimong pwede siya maka-provide si BSU-TBI og office space sa katong wala pa gyoy opisina or magtukod pa lang og opisina. Ikaduha na ga-provide pud ta og kini siyang gitawag nga shovel-ready farms. So kung ang usa ka incubatee interested siya mo adapt og technology sa pag-uma diri sa BSU, so di na kinahanglan nga or nangita pa gid siya og luna kay wa pa siya utuna man tawag ana unsa tawag ana yuta nga iyang katamnan or iyang katamnan. So naay shovel ready fields nga pwede magamit ang atong mga incubatees. Ikaduha ang atong assistance sa marketing and promotion sa atong mga incubatees. So mao gini ang kasagaran pod nga problema no sa atong mga startups or sa mga nagsugod pa lang sa negosyo, maglisod pa sila saan pag-promote ang ilang produkto. Nya aduna pod ang BSU na aduna kitay Technomart diin pwede nila ma-showcase ang ilang mga produkto. So naana sila marabag ang tawag ani kanang dali nga merkado. So nga pwede nila ma-display ang ilang mga produkto. Branding and labeling, so pwede po na namo mahatag nga assistance sa atong mga incubatees. Unya ang access sa atong mga shared service facility. So kay bawo man ta nga diri sa BSU na amantay nagkalain-lain nga mga shared service facilities, so sama sa food processing center, aduna pud kita sa field root crops, field root crops processing center o uban pa. So tabangan na mo ang mga incubatees nga ma-access ni siya nga mga shared service facilities nga samtang wala pa sila kaugalingon actually nga mga processing area, so pwede anay nila magamit to nga mga facilities. Unya ang access to or kini siyang pag-assist po nila kung saan pag-access aning mga government grants and mga programa sa loans. So in-assist po namo ang mga incubatees. And also si BSU-TBI adunay partnership with Chamber of Commerce diri sa Ormoc, sa Tacloban, Sugod, diri sa Baybay. So pwede na mo siya ma-connect with mga partners nato sa Chamber of Commerce. Unya ako lang po idugang nga kini siyang naaman po kana siyang project ni DOSTP card, gitawag ni siya Race ATBI project. So sa Race ATBI project na ay gitawag nga co-incubation. So for example, kung ang usa ka negosyante interesado siya og
teknolohiya apan dili pa available sa BSU. So instead nga mo take pag time nga mag-develop pa ang technology, mangita mi og asa dapit nga institution or university nga aduna nay readily available ani nga technology. So aron amo siyang i-connect. So in terms of technical nga mga trainings or paghatag aning kay balo sa anang specific technology, ang kato ng partner nga institution ang mohatag ana. Ang kami sa TBI, ang role namo would be on the business mentoring, training, and monitoring bud sa ilaha. So actually naanay duha ka co-incubatees si VSU TBI, usa sa Bohol o usa sa from Capiz, yeah. And ongoing ang among talk with Bicol State University. Kaya na ay atong interested nga incubating nga taga Samar nga gusto siya mo adapt og kani siyang laing bitaw. Laing gibattle na siya nga laing. So yeah. Oo, no? So, indeed, dako gyud siya nga opportunity sa atong mga entrepreneurs or sa katong ganahan mo sugod pa lamang, no, nga they don't have this capacity or wala pa sila katong space, fields nga ilang magamit. Aljo, no, before na ko ibalik sa imo alang sa dugang pangutana, nalang ko'y follow-up questions, ma'am, regarding sa katong mga services that VSU TBI nga gi-offer ngadto sa inyohang clients, no? So for example, ma'am, kining provision of office space or katong fields for planting, is this for free, and for how many months man nga pwede makagamit ang usa ka beneficiary niyo or incubate niini? Is there a provision or term nga maora na pwede mo makagamit, and after that dapat na gyud mo makabarog on your own? Okay. So ang usual on average namo nga duration nga mahimong incubate, ma'am, actually is around 3 to 5 years. So once okay na siya, or pwede assess actually namo annually kung kumusta ang among incubatees, kung okay na ba siya, and kung pwede na siya i-graduate, so mo-graduate na siya as incubate. So kini siyang katong sa pangutanan nimo, ma'am, nga kini siyang office space hangtod kanus actually pwede siya magamit nga within the incubation period. And then unsa poy let's say requirements or basic qualifications, ma'am, nga maka-avail ini kay what if daghan kaayo, then unsa man ninyo pag-select ang kinsa gid ang pwede nga makagamit na? Ang kung usa ka technology adopter, ma'am, willing ka, like interested ka, for example, to adopt a technology ni VSU, inatan-aw actually namo ang imong capacity. Kung fit ba ka ani nga mo commercialize ani nga technology, somehow na ba kay idea sa business, kay lisod man pud kaayo ihatag nato sa kanang wag kaalam ba sa on pagpadagan sa negosyo, kay atong gi-after ani ang sustainability, ma'am, po sa ang ma-commercialize gini nga atong tumong ani is mulupad gini sa merkado ni atong mga teknolohiya sa VSU. So mo na amo ang pinaka-importante gid namo ginatan-aw, ma'am, usap pud sa among requirements if ever na siya business plan, so gina-check pud namo ang iyang business plan. So committed siya dapat good nga iya good na siyang i-commercialize, iya good nang padaganon sa merkado ni siya nga technology ni VSU niya. Kadto pong although ang main mandate manggod actually ni VSU TBI, no, is ang pag-commercialize gyud sa atong mga teknolohiya nga develop through research and development diri sa atong institution. Nya auxiliary namo nga mga service nga or mga auxiliary namo nga services kadtong, for example, katong nanay mga startups or nanay siya kagalingon nga negosyo, pero in terms of kini siyang, for example, sa branding or sa packaging niya na apay kakulangan, so pwede siya pud moduol sa TBI. Aron kana siyang kinahanglan siya sa among assistance in terms of labeling and branding, so pwede po na siya. Okay, so thank you so much, Ma'am Julie. Ako ibalik sa Radyo Pilipinas Sugod, Aljon, alang sa dugang mga pangutana. Yes, daghang salamat, Mikay, and sa makausapa maayong hapon diha kanimo, Ma'am Julie, no? First, thank you. Hapon, Sir Aljon. Yes, Ma'am Julie, and thank you, ma'am, sa imong nga time nga gigahin. Ma'am, pagkanindot no nining naasoy nga kining services no nining VSU TBI, considering that
Kumbaga, mamagina ang end goal mi kay no, Ma'am Julie, nga kung adunay mga teknolohiya, ano day inobasyon, dapat gyud ma-adapt, no? And mapakita sa uban kung unsa ka anindot og mo prosper. Kumbaga, mamagina ato nga end goal, no, ang ato nga target. And especially kining ato nga mga SM small, medium, yes, micro nga enterprises, no? Maanindot nga pagatabangan kay considering gikingon pa ni Ikay kaganina ang pag-start man gyud, ma'am, no, medyo diha nagka-problema kung unsaon pag-prosper ang usa ka negosyo. Ma'am Julie, for context lang, ma'am, kanusa nga ni nagsugod ning atong TBI, ma'am, diha sa ato nga VSU? 2018, sir. Wow, 2018, no? So, if correct ang atong math mi kay, so that's pila na ba ka years? 7 or 8 years. Yes, oo. Pero nag-pandemic malagi at Correct. so medyo na-stall siya for a bit. Yes, oo. And ma'am, within that 8 years, kamusta ma'am ang ato nga anticipation niining, ang appreciation sa ato nga mga micro and small business startups, ma'am, niining ato nga mga programa sa TBI kay in fact murag sa ato siguro nga target, ma'am, no, part usab sa ato nga extension services nga dapat mafokusan gyud ang katong mga anaa sa rural areas, no, kining ato nga mga gagmay kay diha man gyud ang panginahanglan og kining oportunidad, no, nga tabang. Kamusta ma'am ang ilang appreciation niining ato nga mga programa sa TBI, Ma'am Julie? Okay, base po sa among since 2018, so to date na 29 ka incubatees ang VSU TBI. Most of this ang kasagaran niini kay mga sole proprietorship ng klase sa negosyo. Aduna pud kami mga tulo siguro nga corporation na. So and then the rest mga women's association o mga cooperative. So based pod sa assessment pod namo sa among mga incubatees, so naagyoy pag-improve pod sa ilang kumbaga in terms of sa economic aspect ba sa ilang kahimtang kay for example na ami gi-assist nga women's association, so from a kanang di pa kaayo daghan ang ilang mga or di pa kaayo nagsugod lang sila, although nag-start gito siya as kanang extension nga service nga gi-provide sa VSU and natukod ang TBI, so mas nilambo pag gyud ang ilang pagnegosyo. Unya aduna po yung mga okay, like naapod mi incubating from an association, nahimo siyang na-convert siya into a corporation nga dako na gid siya. Nice. So kumbaga napamatud-an na gyud, Ma'am Julie, no, for the span of 8 years kung unsa ka manindot o ingon man epektibo ang ato nga mga programa o serbisyo diha sa VSU nga TBI. And proof niya na ang kumbaga kung geographically ubay-ubay no din sa Eastern Visayas ang nahimo nga incubate ninyo, and in fact sa imo panggaingon karon you're boiling something partnership na pod sa lain nga incubated, that goes to show gyud nga kung unsa ka epektibo ang naasoy nga programa, no. And ma'am, kaganina na mention nimo ni Ikay sa iya nga pangutana kung unsaon kumbaga apply, no, or pag-avail niining ato nga mga entrepreneurs sa inyo nga services with VSU TBI, and you've mentioned nga I think adunay 3 to 5 years para sa spaces, ma'am, no, nga inyong i-allow, no, sa paggamit. Ma'am, the question there again na pod ang sustainability, no, kay again nasugod na nato, na build na nato ang usa ka negosyo. How do we monitor di, ma'am, nga in the long run magpadayon gihapon ang kining ato nga mga incubatees, or kumbaga dili sila mawala sa track, ma'am, nga ato nga gi-envision nga mahimog yung malambuon ang ilang tagsa-tagsa ka mga negosyo. Kay I know daghan kayo sad mo gipang monitor, ma'am, no, nga mga beneficiaries na niining ato nga mga programa. How do we ensure, ma'am, nga at least man lamang guided gihapon sila as to the trainings, no, og uban pa nga mga services nga gi-offer sa inyo nga buhatan, Ma'am Julie? Actually, sir, after sa graduation nila as incubatee, if they would decide to really scale their business pa more and to, like for example, connect with other like investors, pwede na po sila mag-enroll as accelerate na tawag na mo na. So, unya, nasad mi ka ng monitoring ginabuhat po sa atong mga incubatees to ensure nga they are on the right track. Nice. Sa pag-commercialize good sa mga technology ni VSU kay mamo ginatong tumong no nga magbalambuon
ang nag-adapt ani nga technology nga pinaagi aning atong research and development. Exactly. Oo, kay lagi mura og in all nga mga programs, the challenge man gyud is ang sustainability, ma'am, no? And good thing nga we have that mga measures para gyud masiguro nato nga murag dili na mo balik pa ngadto sa uno ning ato nga mga incubatees, no? And good thing nga after mo graduate aduna na poy lain day nga stage kung pwede nila nga mo avail para gyud mas mahasa pa, no, ang ilang nga pag-engage niya na nga business. Before nako ibalik ni kay ma'am last for this round, no, or this kaning portion, kining ato nga mga estudyante, ma'am, kay if I remember with the Department of Agriculture, they have this kining programa nga nagsuporta sa mga estudyante para sa ilang nga startup capital for agribusiness, no? Related gihapon siya sa agriculture, but for those nga mo enter into entrepreneurship, ilang tagaan og startup capital. Kaganina ato nga na-mention, ma'am, no, imo nga na-mention ang kasagaran sa inyong nga mga clients, you have mga women's association, nagkadaiya nga mga asosasyon. Do we have that program po, ma'am, for our students, especially those adunay innovation usab kay I think ang mga estudyante nga anaasa nga field naman po yung mga innovation nga nahimo, no? Do we have that program for the students, ma'am, to support ang ilang nga mga agribusiness ideas po or kining related to ilang nga mga innovation, Ma'am Julie? Okay. Yes, sir. Actually, we also welcome students to be part of or to become or nga mahimo siyang incubating namo, no. But as of now, wala mi student incubating, but we are naami kanang mga pwede actually sila ma-avail og services ni TBI kung willing sila gyud nga mo avail ana ang mga serbisyo sa katong akong gi-mention ganiha bitaw nga like business training and development. Kaduna pud kitay kanang mga eksperto nga sa labi na sa Faculty of Management and Economics, especially sa Department of Business and Management o Department of Entrepreneurship and Innovation. Pwede gid nato silang matap nga mo assist ani ato mga students aron mas dili masayang tong fund gihatag gihatag sa ilaha bitaw sa government. So pwede sila mahimong incubate actually. Nice. Oo, kay di ba Mikay murag mo na ato nga uso karon nga nakita, no, with mga young entrepreneurs nga they're engaged into kining mga agribusiness or agri-entrepreneurs lagi nato nga mga kabatan-unan, no, and good thing we have this services sa VSU TBI, no, aron gyud magiyahan, no, aron mamahimong successful ang napili, no, nga negosyo. That's it for me for now, Mikay, no. Akong ibalik diha kanimo. Salamat, Ma'am Julie. Thank you, sir. Yes, no? So, oo, padayon ta sa atong topic karon na TBI services. Ma'am, ang di ba nga itong mga technologies ato po ninggi ipaabot nga to sa mga associations lagi, women's associations or farmers asok, no? So, ang atong DSWD, ma'am, ba, they have this program nga Sustainable Livelihood Program wherein kasagaran pud sa ilang mga beneficiaries naga-adapt pud og mga teknolohiya. Pero di ko sure og gikan ba gid sa VSU, ma'am, pero nakipartner ba pud mo ani, ma'am, para kining mga nag-adapt og mga technologies like for example duck production or ubi production or cassava production para magiyahan bitaw pud sila ma-sustain pud ang ilahang mga ventures. Ano na ba may partnership with the DSWD, ma'am? As of now wala pa actually, ma'am. So but we are trying mahimo po silang partner aron mas magiyahan pag gid, no, ang ilang mga beneficiaries aron di gid masayang ang effort bitaw ang fund nga gibuhos sa gobyerno sa ilang mga beneficiaries. Oo, kay dagko ba ang ilag yung ihatag nga capital, no, for SLP labi na to nga for example mamuhi og certain livestock, no, so dapat magiyahan gid sila from pagkaugmad kutob pag-sustain, no, and even sa marketing sila mga products, Aljo, no, diba we have a kanang beneficiary sa SLP sa ato sa inunangan katong nasa lay pamaligya nga mga produkto. So dapat magihan pud sila, no, in marketing their products, no. So we are looking forward ana, ma'am, no, nga possibility. And another question is that ang atong VSU TBI na mention mo kaganiha, ma'am, no, nga usa sa atong tumong og tinguha is ma-commercialize ang atong mga technologies developed or generated diri as sa VSU. How about katong mga individuals, ma'am, nga
let's say na sila mga innovative nga ideas or na sila na-develop nga mga teknolohiya. Can they also seek assistance sa inyong office, ma'am? Or if yes, what kind of assistance ang atong ma-provide or mapadangat sa ilaha? Or kung kita limited ta ngadto sa atong mga adapters sa technologies sa VSU alone? Yes, ma'am, no. Although ang main mandate ko ni VSU TBI is para ma-commercialize gid ang technology nato diri sa VSU. Although actually pero sa giingon ako ganihang aduna tay mga auxiliary nga mga services nga gina-provide sa atong mga startups or katong mga nana sila existing nga negosyo or nana sila ideya or nana sila kaugalingong innovation. So pwede sila actually maka-access sa services ni TBI. So unsa pud ang mga services nga pwede na mahatag? So pwede na mo sila ma-link sa appropriate nga research center for product and development, product development or pag-refine or pag-optimize sa ilang kaugalingon nga innovation. Unya pwede pod if ever they would gusto nila nga kanang ma-improve pa ilang kaalam sa negosyo, so pwede pod na siya, ma'am, mentoring, mga business development, mga training. So market kung kinahanglan pa nilang assistance in terms of marketing or labeling, so pwede po nga ma-access na siya ang mga serbisyo for those individuals nga nanay kaugalingong innovation, nanay kaugalingong businesses. At least no, pwede gahapon mo maka-seek og assistance sa TBI and pwede pa mapa-improve whatever innovation nga inyo hang na-develop no through sa atong research center. So pwede mo ma-link DI ni VSU TBI. So importante po na mga higala no kay we need experts magyud pud no. Experts and researchers aside sa kanang diha ara kita sa kanabitang sa farmer nga level kumbaga. And now ganiha ma'am na mention nato no nga ang atong VSU TBI nag-offer pod og support product development, marketing or business planning no. So giunsa ninyo ma'am pag paabot kini mga services or how do you make these services kana bitaw nga accessible to individuals or kana bitaw mas masabtan pa labi na ning marketing or business planning, mas masabtan pa especially to those individuals nga matawag nato nga limitado ang ilahang educational background? Okay. So ang usa sa buhaton po ni VSU TBI is kini siyang needs assessment bitaw, ma'am. Although mag-submit sila letter of intent no, state nila ngadto kung sila kinahanglan, and on top of that we also do ginagabuhat pud mi og kana siyang needs assessment. Ina-assess namo gyud og unsa ba gyud ang iyang kinahanglan nga serbisyo, and if makaya ba gyud pud na og provide or hatag ni VSU TBI og sa atong mga atong research centers diri or sa atong kapasidad as a university. So kung like katong imo gi-mention, ma'am, nga kung makita namo nga medyo very ano ba ang sa tawag nato ana di pagyuding ana ka hinog ang ilang kaalam sa negosyo. So naatay kanang one-on-one mentoring, monitoring sa ilaha ug kanang mas kanang step by step nga mas kumbaga mas sa tawag ani, ma'am, step by step nga pamaagi kung unsa gid ilang buhaton. Ang importante lang gid ani no is ang ila bitong commitment sa nga mo sustain gid ang ilang gusto gid nila nga mo lambo gid sila ug ang ilang openness to kana siyang ilang mga bag-ong kaalam bitaw. No, so mo gyud na commitment and kanang willing abli sila nga sa mga bag-ong butang nga dapat nila nga masayran, no, kay kung dili gyud ingon ka interesado, sayang ato effort ko no, kay di man pud maning kamot in tawon, no. So dapat maning kamot pod ang maong incubate or kinsa na adapter para masiguro gyud nga mulambo no ang kana nga certain business. Okay, so ma'am, kaganiya ako lang lakbitan no before na ko ibalik ni Aljon. Ako ang klarohon dai, ma'am, free ba ni ma'am kay murag wato natubag na or wato na free ba ni ma'am nga mga services or do na ba
fees or unsa baka kay murag diri na pud mo ano diri na pud na i-consider ba sa mga farmers or sa ato mga beneficiaries, diba, kung naay fee, naay bayad. So kini nga ato mga serbisyo kay grabe maanindot gid kaayo ba. So is this for free nga gitanyag ngadto kanila or naay certain fees? Actually naay gamay lang gid pud siya nga fees. So range siya mga around 5,000 to 10,000 depende sa service nga gusto nila i-access. Pero as of now, since naay suporta nga ginahatag si DOSTP card pinaagi aning raise ATBI, so kung mahimo silang part sa project as beneficiary, as part siya nga mahimong incubating ana nga proyekto, so libre ang sa pagkakaroon libre siya gina-provide ni kana siya through the DOSTP card raise ATBI nga project. No, so at least naapay project nga makakuha tag fund. Wag ulang pud gani nag-end ang katupong DA bar nga TBI nga project. So libre pud to siya Libre pod. gina-provide nga mga services through ato nga project. Oo, no. Pero kung ang isa ka cooperative or association capable gyud makabarog gyud, oo, makabayad gyud, then why not, no? Para sa kalambuan, para mas mapa-improve pa ang inyohang mga services, magiyahan ba? No? So thank you so much, Ma'am Julie. Kung ibalik kang Aljon. Thank you, ma'am. Yes, oo, thank you Mikay and sa makausapa mayong hapon Ma'am Julie. No, manindot lamang nga ato nga naisgutan ang kining willingness no to avail nini nga mga programa kay ang ani ang pag-mention ni Ma'am Julie kaganina gamay lamang ang gikinahanglan aron maka-avail no sa mga gamay ra nga amount ang gikinahanglan para maka-avail nining mga services sa VSU TBI. It's just that nga dapat ipakita gyud nato nga willing ta no diha magyud magsugod Mikay Ma'am Julie no ang pag-adapt nining mga innovations kay even ngani before no mamani ang problem gyud kining adoption no. So at least man lamang makita nato ang willingness sa ato nga mga incubatees nga mulambo nga gusto matabangan kay kung dili pud nila tabangan ilang kaugalingon, well of course no di gihapon mulambo gyud ang ilang pag-adapt nining mga serbisyo sa VSU TBI. Now Ma'am Julie, my next question ma'am, 8 years no ang VSU TBI, daghan na kaayo ang ato nga mga natabangan, in fact daghan na nga mga successful stories. Ma'am, this year no 2026 lahi na pod ang ato nga kumbaga gitinguha no, every year na magyud tay goal kumbaga no kung unsa ang ato nga gipang hinaot para sa ato nga tagsa-tagsa ka mga programa. For VSU TBI ma'am, aduna ba kitay focus for this year and unsa pa ang ato nga mga plano no nga i-expect para sa ato nga mga those nga mga willing nga mag kining avail sa mga services sa VSU TBI Ma'am Julie? So karong 2026 actually sir, focus mi nga ma-strengthen pagyud ang kini siyang ang status aning atong mga current incubatees. Unya nagtinguha pud kami nga madugangan pa ang atong mga incubatees sa VSU TBI. And on top side ana katong bitong partnership with other institutions nga ato pa pud na nga kini atong co-incubation nga gitawag. So mao na ang among kumbaga tanawon po nato, i-assess nato kumusta na ang atong ang income aning atong mga incubatees karon nga tuiga aron matanaw nato kung asa bata pwede nga ma-intervene pa. Nice, oo, kay kumbaga kung unsa na ang nakasugod na, nakagamot na, ato na lamang gitong bisbisan kumbaga para mas mabuhi pagyud no and para masustinar ang naasoy nga ilang pag-adapt sa mga teknolohiya. Now kita na sayod Ma'am Julie no nga every program aduna gihapoy, let's not call it issue but challenges no. Sa ato nga VSU TBI ma'am, unsa man ang ato nga mga challenges no nga ato nga sinati especially with kining pag-adapt nining ato nga mga incubatees ma'am. Aduna ba tay mga problema nga na-ascertain diha nga dapita ang adoption nga process nining ato nga mga incubatees Ma'am Julie? Okay, although naay tinuod no nga naamong mga challenges gyud in any program or any bisag unsa nga ang organization or institution no, although na sa among nakita dunay mga incubatees nga medyo sa tawag ana ma'am kanang medyo pahuway sa yeah, mo nang amo gina-monitor pod karon ginasigihag sa man. Yes. Sa man so murag o gina ang kinahanglan magina makita nga
galihok gid sila ba nga. Correct. All throughout nga. Para yun gihapon ang ila bitang ilang drive Yes. nga mo commercialize gyud nga mo aning negosyo nga ma-sustain gyud. So Oo, kay murag dili lamang sa VSU TBI may kahino even with ngani mga projects and programs sa government no, ang sustainability gyud ang problema. Kumbaga perennial na nga problem apan lagi nakadepende man gihapon kana sa nagmanage ana nga mga program kung unsaon pag-address. But I know no nga mas na over power pa sa katong mga successful stories ang kini nga mga challenges and siguro lang mas gikinahanglan nila nga makita Ma'am Julie no ang pinaka bigger picture ni ining VSU TBI and mapasabot dito kanila ang katong nga mga successful stories kay diha man gyud mo sunod no ang mga tawo kay ambot po ng mga tawo no nga Mikay Ma'am Julie nga gusto man pud og kanang on the spot dayon ang kining paglambo di ba so well at some point siguro adunay mga susama nga kung inig-adapt dayon mo lambo but most of the time gid no gikinahanglan gid ang pagkugi ni ana aron mas mahimong malambuon no ang pag-adapt ni ini nga mga teknolohiya. Ma'am diri ba sa Southern Leyte aduna ba kitay mga incubatees na ma'am sa Southern Leyte? na ay usa sa Masin. Okay. Ang kuan ma'am no, ang Yadad's Integrated Farm, kang Sir William Cruz. Mo ba na siya? Murag Dili. nanang kuan pa nagamit pa sila sa una dito sa Surgeon Farming man to ma'am no. Atong Nakalimot ko, pero murag baka kita ko ni siya. pero kuan to siya food Food. Murag di. pero amo pa pod ibalik og check. And Para amo ko na pagbalik sila. yes, unindot kayo ning oportunidad day ma'am no para sa mga Southern Leyteños Mikay. O basig mo adapt ka diha Mikay no, duol na kayo diha para sa imong business kay lagi kay dinhi sa Southern Leyte ma'am ubay-ubay gihapon ang mga associations no, mga farmers association, women's association ug uban pa nga mga klase sa asosasyon nga gisuportahan sa ato nga mga gobyerno, even mga non-government organization nga adunay tagsa-tagsa ka mga proyekto and oportunidad kini no aron matap ang ato nga kining VSU no. In fact, I think ang ato gihapon nga Southern Leyte State University adunay susama nga programa no, but kumbaga kita aduna tay daghan nga mga options mga higala with VSU, SLSU no, ang kuwang na lamang gyud ang ato na lamang gyud nga willingness nga mo adapt niini nga mga programa. So gimension ni Ma'am Julie kaganina magsuwat lamang og letter of intent no kung ugaling with VSU ang ato nga pagpangayo og tabang aron ilaw sab nga ma-screen kay para ma-appeal no sa naasoy nga programa. Daghang salamat Ma'am Julie, balik kanimo Mikay. Okay, so thank you all John. Nalang ko'y pangutana ma'am no before ta mo segue sa kanang mga any success stories nga pwede na ito ma-share no nga sa mga suking tigpaminaw karon to inspire them. But before that, na-curious lang ko ma'am if there are instances wherein ang usa ka technology developed diri sa VSU matawag nato nga wala mi click no or wala mi click ngadto sa field and then murag lahi ba ang gi-expect nga impact sa isa ka adapter murag wa gini siya ma-meet no o nabay mga inana nga instances ma'am like for example dunay ning adapt sa kining naay unsa ba na nga teknolohiya sa tanom sa root crops for example and then pag abot sa field murag wa click lahi ang effect or ang impact niya. Are there any instances ma'am and then giunsa man ninyo pag address nga okay makana masiguro ba nga ang gi-anticipate nga kita sa isa ka farmer for example or ani ma-satisfy, ma-meet, no? Okay, ma'am. Actually, before siya mo suod sa commercialization, namin ginabuhat nga technology readiness level assessment. So, puti pasabot, ready na siya. Kung abot na siya TRL level, for example, commercial level na siya, pwede na siya prototype, pwede na siya mahimo sa in real environment, mga TRL 6 to 9 ang pinakataas. So pwede na gid siya pwede na siya matured na siya nga technology. And in terms of commercialization,
commercialization readiness ginatan-aw po na namo kung ready na ba siya, pwede na ba siya i-commercialize or dili pa. So before pa siya musud sa commercialization, ana may assessment nga ginabuhat. And so far wala pa pud mi naka-encounter nga wala in terms of like wala gid siya na nahalin, or although na ay mga incubatees nga medyo dili lang ing ana kadako pa ang ilang sales, but we're trying i-assist pod sila to link with kanang siyang ilang markets nga matabangan gyapon sila aron ma-market gid ang produkto or ang produkto nga ilang ginahimo. Siguro ang okay na sa technology nga part ang i-work na lang is ang promotion, marketing, yes, ma'am, no? ma'am. Promotion. Okay, dang kasagaran, Oo. Nga makuan gyud siya, mupatok gyud siya no sa mga consumers or customers, no. Okay, so yes, ma'am, pwede ba ka maka-share og any success stories sa usa sa inyong mga incubatees or entrepreneurs, inyong beneficiaries ni ining mao nga ni-avail naka-avail sa inyong mga services or mga programa? Okay. Usa sa among successful nga incubatees ang kini siyang Five Shepherds Corporation. So sila ang atong adapter ani atong mga usa ni siya ka machine fabricator. So from katuang yun nako nga association parang sila to karon corporation na gud sila. And in fact bag-o lang sila na awardan last December as best licensee ni DOST. So sila ang nag-adapt sa atong kini siyang paghimo bitaw sa vacuum fryer, atong extruder, so mga machine fabrication. So and tuod man nilambo gyud pod ang ilang negosyo or ilang negosyo karon. So daghan nga mga institutes nga mga units or mga research center sa VSU ang mga experts sa VSU ang nitabang pod aning Five Shepherds Corporation nga mas po improve pa or malambo pag ang ilang pagnegosyo. Yes, no, kay speaking of kining Five Shepherds, naka-develop man sila mga machines ma'am no nga mas barato kung kumpara dito. Oo. Yes. And then mas tawag ani kanang basta murag ilang customize something nga mga machines, no. Depende sa kining sa mga pero they're not focusing lang man no sa kuan ma'am no kining nang lagot mon kay murag sa root crops asang nasabtan sa una nag-process sila cassava nga mga processing system. Doon na ba pud sila lain nga mga kuan ma'am? Commodity nga ilang gina kuan or mga processing machines for other commodities. Processing machines naapod ma'am. I think ga-adapt po sila ganang lain pod nga technology from SLSU I think. So pero most of their kini siyang machines nga ginahimo coming from VSU gyud. Ang ilang business diverse naman gyud pod kato imong gigon una start lang gyud sila ma'am no. So, and then engage sila into machine fabrication. Diha gyud mas nilambo ang ilang negosyo. No, so yes, Aljo, no, atong makita pinaagi ana nga mas mulambo gayud ang kining usa ka korporasyon or association tungod kay magiyahan man gud no, magiyahan gikan sa pagsugod ngadto sa pag-promote na gyud sa ilahang mga produkto. So dako kay ning opportunity, and of course sa mga offices behind ani na nagsuporta, DOST, DA-BAR, unsa pa ba, VSU of course. So sa TBI, nga nagpaluyo ni ini no para efficiently implemented gining maong inisyatibo no ngadto sa atong mga entrepreneurs or sa katong magsugod pa lamang kinsa man atong mga beneficiaries. Okay, so basi na pa kay dugang pangutana audio na patay gamay nga oras. Yes, oo, actually wala nagyoy pangutana mi kay, but more on pagpasalamat na lang with VSU TBI no kay
first in Eastern Visayas, I think, ma'am, no, ang una nahimo gyud is sa VSU. Yes, sir. Yes, oo. And before na sunod-sunod na ang pagmugna usab sa uban nga mga universities, no, and mga association. And thank you, ma'am, no, sa inyong serbisyo kay again sa ato pang learn ikay kaniadto no sa ato nga extension service, development extension nga ang inobasyon, ang teknolohiya kumbaga nagpabilin siya nga teknolohiya unless dili mapa-adapt no ngadto sa ato gyud nga mga target nga mga clientele. So kumbaga na-defeat ang purpose no of innovating, of coming up with technologies if dili ka na nato mapagamit no ngadto gyud sa ato nga mga kining katawhan, especially ang ato nga mga MSMEs, no? And thank you sa ato nga kining guidance diha sa ato nga VSU TBI, no? And we are looking forward, Mikay, Ma'am Julie, no, nga sa umaabot nga panahon, mas dugang pagyod nga mga asosasyon ang mulambo pinaagi nining ato nga mga serbisyo. Again, thank you so much, Ma'am Julie, and to the rest sa VSU TBI. Salamat, sir. Yes, no, thank you so much as well na kang Ma'am Julie Aguinaldo, and of course sa atong partner station Radio Pilipinas Sugod. Sa gayon nga we are having this tech talk, no, nga mapaabot ang kining nga mga opportunities sa atong mga suking tigpaminaw. Sa mga dunay plano diha ano nga mo adopt sa atong teknolohiya sa VSU, though wala na to na basin sa sunod nga episode no atong ilatag kung unsa man ang ready na for commercialization nga mga teknolohiya, so you can choose kung asa ka ang appropriate or suitable sa inyong dapit, no. Pohon, ma'am, no, sa atong basin sa atong next nga episode dinhining atong tulumanon Tech Talk. Thank you so much, ma'am, and sa ngalan sa mong siguro manamilit ta Aljo no wala tayong oras, sa ngalan sa mong station manager Dr. Christina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang yung nakauban gikan sa VSU DYD's FM alang sa programang Tech Talk. Yes, sa magkausapara kang salamat, Ma'am Julie Aguinaldo, ma'am, sa mga times nga gigahin. Time nga gigahin, ining ato nga programang Tech Talk. And of course, Mikay, thank you, no? Murag, dugay na usab ta nag-uban ni ining Tech Talk. Thank you. Yes. And sa kinatibukan nga puwersa diha sa DYDC FM. Hangtod sa sunod, ngay gayon mga higalagi kan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. Sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa tanong kauban sa Master Control, Kuya Jun Antegra, and thank you usab sa ato nga mga interns gikan sa Southern Leyte State University, mga higala kini ang inyong alagad sa kahanginan na Alzon Malhot. Sa makausapa, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kinigihapon ng programang Tech Talk. Tech Talk.